Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, pumunta po ang ating kaibigan, ang grupo ng ating kaibigan na kabunyog. At nag-file na po sila ng impeachment complaint laban nga po kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Madami yan nagtatanong, di ba Mima, February 6 pa, yung 1-year bar rule na yan? So, bakit February 2? Abay, pwede na silang mag-file ng impeachment complaint. Uulitin ko sa inyo, nagdesisyon po ang Supreme Court. Wala tayong magagawa di ba? Kahit ayaw natin. Kasi nabago po ang desisyon ng Supreme Court, nag-add sila ng panibagong requirement in terms of impeachment na wala na po mga minamahal ang session days. Wala nang session days, tinanggal na po ito at pinalitan na po ito ng mga minamahal? Calendar days. Dapat January 14 pa lang pwede nang mag-file ng impeachment complaint. Diba? Kahit di napabuti ng February 6 kasi binago na po ng Supreme Court. Pakatandaan ninyo, dati, 3 lang yung requirements para makapag-file ng impeachment. Una, pwedeng mag-file ang congressman. Pangalawa naman, private citizen na iindurso ng kongresista. Pangatlo naman is yung 1/3 vote and direction na for trial. Ngayon naman mga minamahal, dahil sa naging desisyon ng Supreme Court, dito nga po sa motion for reconsideration na ibinasura ng Supreme Court na dagdagan po ng panibagong rules. Na dapat kahit meron pong 1/3 votes, dapat kailangan pa ding ibalik sa Justice Committee ang impeachment papers na yan, ang mga papeles, para nga po bigyan ng daan itong si Sara Duterte na magbaliwanag. Pero sabi ko nga sa inyo, bakit pa bibigyan ng pagpapaliwanag itong si Sara Duterte? Si Sara Duterte na nga mismo hindi uma-attend, hindi dumadalo. So paano nila i-justify na kailangan pagpaliwanagin? Hindi nga dumadalo, hindi nga sumisipot itong si Sara Duterte. Pero anyway, sige, ibigay natin yan sa Supreme Court kasi highest court of the land daw yan Diba? Hindi tayo nagmamagaling dito. Pero sino ba dapat yung sinusunod? Yung Supreme Court or yung 1987 Constitution? Kasi as far as I know, yung Supreme Court taga-transmit, taga-intindi, ng batas. Yung 1987 Constitution, yun po yung pinagbabasihan natin. Sobrang linaw, nakalagay. Article ng 1987 Constitution, Article 11, diba? Section 3, Paragraph 8, yung pwedeng gumawa lamang po ng rules dito nga po sa impeachment, walang iba kundi ang Kamara. Pero bakit nagkaroon ng sariling requirements ito nga pong Supreme Court? Kaya dapat ipasa at isulong na yung charter change na yan. Anyway, pakinggan natin tong si kaibigan nating si Kabunyog. Sige, para sa kami ng paliwanag nito Pakinggan natin. Pilipinas at mundo. Ayan mga kabunyog, mga kababayan, ito na yung pinakahihintay nating araw, February 2. Araw ng Lunes, mga kabunyog, mga kababayan, nasa House of Representatives na ang aming mga kasama sa bunyog, sa pangunguna ng aming National External Vice President, si Engineer Maria Belenda Siballa. Yan po nakikita nyo pumipirma. Yan po, yung nakikita nyo sa picture na pumipirma, siya po ang aming National External Vice President ng Bunyog. Nandun po siya ngayon sa Kamara, kasama ng iba pang grupo. Nagpa-file na po sila ng impeachment complaint. Mamaya, hintayin nyo po yung live streaming ng actual na pagpa-file. Pero basta po ngayon, binabalita ko sa inyo, Kabunyog Virgil de Dios, kay Marilyn Tolentino, sa mga nanonood sa atin ngayon, ayan po, talagang alas 7 ng umaga, nandun na sila sa loob ng compound ng batasang ng batasan. Merong ads pa ang pinamahal. Pasensya na Okay. Sabi ni Virgil de Dios, wala pang 1 year, pwede na. Ang Kabunyog Virgi, yun na nga yung nangyari, ang gulugol na ng Korte Suprema Di ba dati sabi nila, February 6. Tapos doon, naglabas sila ng desisyon ng isang araw
nung January 28, naglabas sila ng desisyon, bago na naman, ano daw, lalabas January 14. Mga kabunyog, kaya ano ito? Ang nangyayari dito, magulo yung mga ruling ng Korte Suprema. Dati February 6. Di ba naglabas sila ng original decision noong July 25? Yung original na decision. Ang sabi nila doon, by February 6, pwede na uling mag-refile. Pagkatapos ngayon, itong linabas na desisyon ng isang araw, yung decision sa motions for reconsideration, ang sabi naman ng Korte Suprema, ang session days ay calendar days. So napaaga, January 14. January 14, pwede nang mag-file. O kaya ngayon, pagbukas ng House of Representatives ngayong umaga, agad-agad nag-file na ang Makabayan Block, ang Magdalo magpa-file na mamaya, ang Akbayan. Ang Bunyog, nauna-una na. Kasama ng Makabayan Block at ng iba pang civil society. Alas 7 ng umaga, nandun na yung aming mga kagrupo. Yung nakikita nyo nagpipirma dyan, ang aming National External Vice President yan. Si Engineer Maria Belinda Siballa. Kaya proud po tayo na ang Bunyog ay kasama sa mga unang-unang nag-file. Ngayon, mamaya may press con ipapanood ko sa inyo yon. Hindi, may press con po. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung tanong po, bakit napaaga? Dapat February 6. Yun nga rin po yung alam natin noong una. Kasi yung unang desisyon ng Korte Suprema nung nilabas nila yung July 25, 2025, ang sabi nila February 6. Pero naglalabas na naman sila ng final ng desisyon nitong January 28. Yung desisyon yan sa motions for reconsideration. Ang sabi naman ng Korte Suprema, yung 1-year ban, ika-count yun, mapapaaga kasi calendar days na ang ginamit ng Korte Suprema. Calendar days. Ang ibig sabihin ng session days daw, sabi ng Korte Suprema, calendar days. Dahil calendar days, January 14 ang pinaka-maagang pag-file. Baka naman kung magpa-file pa tayo sa February 6, baka ngayong araw na February 2, mag-file yung mga Sara Duterte groups. Yan? Mangyayari niyan. Parang baka singitan tayo. Kaya hindi tayo papayag niyan. So ngayong araw kaagad, pagbukas ng Kongreso, nag-file na yung mga natin, kasamahan sa Bunyog. Kaya, mga kabunyog, mga kabayan, itong na ito ngayon. Alright. So, yan po yung sinasabi ni Kabunyog na nag-file na po yung Makabayan Block, nag-file na po ang Magdalo, and nauna na po sila kasi baka posibleng gawing modus po itong impeachment. Kasi once na paunahan na mga minamahal. Yung impeachment na yan, wala nang madaming discussion, paunahan. Hindi katulad noon, 'di ba? Na kapag nag-file ka, tapos nandun na sa Justice Committee, initiated na yan. Ngayon, kapag nag-file ka kahit hindi pa nakakarating sa Justice Committee, initiated na yan. 'Di ba? So, ganun wala tayong magagawa, 'di ba? Medyo nakakababoy, mga minamahal, dahil parang dapat na isulong na natin tong charter change Kasi kung aantayin nating mag-retiro yung mga Supreme Court justices na yan, aabutan pa ng 2 dekada. Oo, or 2 terms ng mga tawag dito ng mga presidente pa ang dumaan bago yan mag-retiro kasi mga bata pa nga, mga minamahal. Tingnan nyo si Leone, nandito pa din. So, pag 60 years old, mandatory na talaga na ikaw ay mag-resign. Pero mga bata pa nga Yung mga Supreme Court justices na yan, mga bata pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, sulong na lang natin itong tsa-tsa. 'Di ba? Magkaroon tayo ng Prime Minister, buksan na natin ang ekonomiya, baguhin ang 1987 Constitution, yung ating saligang batas, kasi old na siya 'Di ba? So, pinapa-impeach mo yung tao dahil nga mayroon siyang ginawang katarantaduhan. Ngayon, ang nangyari, mga minamahal, mas pinahirapan tayo ng Supreme Court na mag-file ng impeachment. Kinakatigan nila si Sara Best friend nila si Sara 'Di ba? So, kung ano man yung
mahantong, pahintungan nitong pag-file ng impeachment. Wini-wish ko na sana yung isang makalusot dyan mag-succeed. Yun lang at ingat mga kababayan.